Hello, welcome! Welcome sa ating Heart to Heart Talks. So, I am Pastor Melissa. At of course, kasama natin si Cha and si Paul. Sila yung mga one of our young people sa church. At sila yung magre-represent today sa panibago nating series na Heart to Heart Talks with Students. O pag-uusapan natin dito yung anything na patungkol sa buhay estudyante. And of course, i-highlight, i-promote din natin yung place na nandito tayo ngayon sa Ivy. Thank you po. Santo Niño, May Kawayan, Bulacan. So, ayun lamang and stay tuned. Kamusta kayo? Ikaw muna. Hindi, ako na sa school. Kasi, syempre college, sobrang draining. Lalo na, online eh. Online. Tsaka, ang tagal ko nang hiniling na mag-physical. Kasi hindi ko talaga trip. Hindi ko talaga trip yung online. Kasi yung attention span ko sobrang ikli. So, pag kunyari dito si sir, mamaya-maya sa cellphone na ako agad. Parang hindi para sa akin yung online class. Pero, dahil na rin po sa course ko na broadcasting, lahat ng activities po namin, kailangan namin makita-kita. Yung school ko po sa Manila. Oo nga. Uy, nahulog. Ayun, wait lang. Hindi, pero yun, so, sobrang laki ng gastos din. Na parang sana, nag-physical na lang. Kasi lahat ng ganap po namin, physical, kunyari, magpo-production, hindi negative kung online meeting. So, medyo draining. Pero, sabi naman, this March, physical naman po kami. So, yun. Pero, lumalaban. Kasi wala tayong choice. No, minsan, parang, ayoko na mag-aaral. Kasi sobra po nakakatamad. Karap mo, tsaka yung mata, sobra nakakapagod. Iba yung pagod ng physical sa online. Ikaw, te? Kasi sobrang nakaka-drain talaga. Like from 7 a.m. to 7 a.m. na train. Parang, Online ba yan o hybrid? hindi na, nung online kami, sobra talagang nakakatuyo. Lalo na kapag nasa ka lang, nasa kwarto ka lang, tapos parang wala kang ka-socialize, gano'n. Pero ngayon, physical na kami. And ang nakakapagod lang ngayon is biyahe sa bahay. Tapos pero sa course ko naman, hindi siya nakakapagod kasi nga, na-enjoy mo yung mga bagay na ginagawa mo sa school. And madami kang, parang makakasalamuhan mo yung mga friends mo, ganyan. Tapos, ayun nga, nakakapagod. Nakakapagod na yung mga workloads na pinapagawa, pero Para bang pangmalakad? Ay. parang may mga activities kami na, like, for example, pang pang professional na, gano'n, na parang, di ba dapat, basic muna, tapos sila sobrang grabe na. Tsaka, grabe kung magbigay sila ng task. Kasi parang iniisip nila, online. So, alam nila na... Kaya naman ng mga estudyante. Oo, Total naman. nasa bahay. Nasa bahay. So, magbibigay sila 15 tasks sa isang araw lahat. So, sabi ko, paano to? Tapos kailangan mo ipasa sa maliit lang na oras. Medyo parang anong uunahin ko? Tapos may mga teacher that na parang hindi talaga nila filled yung mostly sa amin. Kasi parang may finifill inan lang sila na teacher para Substitute? mag-substitute. Pero hindi talaga. Hindi nila kumbaga 40 yung tinuturo nila. Parang nakabase na lang sila dun sa manual. Tapos parang kami as a student, paano ba yung gagawin? So, Kayo mag-a-adjust. Ganun. Sige, di na lang tayo sayang yung ganito, yung binabayad. May mga gano'n kaming concern. Tapos, ayun, sobrang hirap kasi na kailangan mong ituro step by step. Tapos parang ang sasabihin lang sa'yo, sige, ka sa instructions, ganyan. Kaya ayun din mostly yung struggle namin sa course namin. Pero question ko, yung generation mo, kamusta nung nag-aaral ka pa? Iba kasi sa amin. Kumbaga, dahil nga hindi na namin abutan yung online, kumbaga online generation. Iba hindi kasi siya maiko-compare. Kasi, nung time na yun, alala ko, huwag na natin basta yun. Kasi, syempre hindi ko naman pwedeng i-compare na nahirapan din naman kami nung nag-aaral kami sa nahirapan kayo. Kasi magkaiba ng level ng hardship. Kung ngayon nga lang na nag-share kayo na
Oo nga, no, parang na too much pressure na pala yung iba, kaya to the point na nagkakaroon ng anxiety attack and all. Kami hindi namin naiintindihan yun kasi nga somehow nakagraduate na kami. Ako nakagraduate na ako na parang nasa isip ko, kami nga kahit na bumabagyo eh. Di ba alam mo yun? Laban. May Papasok pa pasok. din. Bumabagyo, pumapasok kami. Sabihin, lumulusok kami sa baha, ganun. Pero ngayon parang kumbaga somehow naiisip ko pa minsan na eto nga lang, umihi nga lang yung palaka. Wala na kagad pasok sa inyo, di ba? Yung parang ganun. Pero hindi mo siya maile-level na kasi kailangan same level tayo ng hardship para masabing talaga na pagtagumpayan mo yung studies mo. So ibang-iba, syempre depende din kung anong field mo. Ako as journalism student nung time na yun, talagang kailangan pagdating sa newspaper, yung mga ganon, pagdating sa mga production, kailangan alam namin. At saka iba nga naman dun kasi before, dahil yung mga nagtuturo, di ba, ice coffee. yung mga nagtuturo, yun talaga yung field nila, like yung mga professors namin, talagang ibig sabihin, yun talaga sila. Either nagtrabaho sila sa GMA, nagtrabaho sila sa ganitong industry, ganito, or writer, reporter, ganun. Ibig sabihin, meron talaga sila maipapasa. Kaya naman ako, nung time na yun, medyo parang okay, nag-aaral ako and so on and so forth. Pero, kumbaga, in my generation noon, masasabi ko na somehow, grateful ako kasi naipasa sa amin yung dapat ipasa. Dahil, kumbaga, yung mga tao talaga Tama. na nagturo sa amin, that's their field, that's their expertise. Kasi mahirap nga naman, totoo yung sinabi nila, na tuturo ka, yung nare-receive mo, hindi na yun yung need mo. Di ba? Parang yung spiritual life lang natin na ang hirap naman, inaaral mo yung isang bagay o pinifeed in sa'yo yung isang bagay na hindi naman na yun yung need mo. Or alam naman natin na parang alam natin as servant, as the one who's in the ministry, na parang, hindi naman na ito yung need ko, or, teka lang, parang, may something, May mali. may mali. May mali. Parang hindi ito, yung gano'n. So, ayun, Hirap. yung Kasi ang nangyari sa amin ay, nasasayang yung time na magtuturo sila kasi after nun, magsa-self-study ka rin. Oo. Na parang, para saan yung ginugol natin dun sa time na magtuturo siya. Kasi minsan ay binabasa lang nila. At meron akong prof, nagtuturo siya na wala siyang PowerPoint. Wala siyang promise, wala siyang PowerPoint. Mukha lang talaga na. So, paano namin ma-absorb? visualize. Kasi parang, ewan ko, sa generation ko, parang need namin ng parang may twist kapag tinuro. Kasi Yes. pag tinuro yung isang topic, parang ang boring kung babasahin lang niya yung buong module. At kung babasahin lang niya, paano namin ma-absorb yun? And after nun, okay, bibigay kami ng gantong task. So, wala po kaming choice kundi mag-self-study. And nahihirapan ako sa ganong parang anong nangyayari sa akin, sana hindi na lang ako nag-aral, mag-aral ako sa sarili ko. Nawawalan ka na ng gana. Wala nang gana talaga sa totoo lang. Ikaw na. Ganun din na, may times kami na may isa kaming teacher, wag na mag-drop, na parang lang talaga, pumasok lang siya, tapos ibibigay niya sa amin yung time namin para, kayo na mag-aral. I mean, yung point niya kasi, nasa amin na daw lahat ng tools and all, ganyan. Meron ng software, ganyan. Kaya na, may YouTube na, ganyan. Sana pala. Sa YouTube na lang ako nag-aaral. Prof na pala namin si YouTube. YouTube Academy. Ganon. pambira. Ganyan yung sinasabi niya na, ay, madami naman yung tutorials, ganyan-ganyan. Tapos parang siya, Complacent na. ganun lang. Parang, okay na yan, may Yun time ang na kayo, mahirap. ganyan-ganyan. Tapos Ano? parang, Yeah. nag-expect sila ng magandang result na ginagawa namin. Tapos hindi naman. True. Hindi naman na ituro. Oo, Ano ganun. naging impact nun sa inyo na parang naipasa sa inyo yung complacency pagdating sa pag-aaral? Ano naging epekto nun sa inyo? Dumating kasi sa point na yun na parang ako, sabi ko, kung ganun yung gagawin sa akin ng prof, paano ko may bibigay yung best ko eh? Na parang okay, pwede naman pala na ganun. Parang napapasa sa akin yung ganong attitude, yung ganong ugali na okay na to. Kasi parang dumadating sa point na teka lang. Kung ganito pala ginagawa ng taong to, ganito na rin gagawin ko kasi pwede naman pala eh. Pero na-realize ko na parang wala nang growth. Kasi kung makikita mo sa mga tao na, ganito siya magturo.
ibig sabihin ganito pala. Parang nagkakaroon ka ng inspiration na na parang mag-explore ka pa sa mga ginagawa mo, lalo na sa production. Kasi parang medyo connected tayo na kaso ako kasi broadcasting. Itong isa kong prof na sobrang, ayun yung food natin. Parang ano siya, 15 years na siya nag-work sa industry. And parang sobrang taas ng standard niya sa amin. Na okay, kung kinaya ko tong ginawa ko, kakayanan Mas niyo din. kakayanan niyo to, mas bata kayo sa Ayan. Tapos sa buong ano niya na lesson, hindi naman puro brag para ito yung ginawa ko dati, ganyan. Parang buong storya na lang ng buhay niya yung kinuwento niya. Na wala na kami naintindihan. So ako na parang okay, anong na-observe ko dito parang wala nangyari. Parang nandun na lang ako sa place na kung saan ako nagmula na parang hindi na ako nakaabante. Parang nasasayang po ako sa ganun. And negative po talaga. Hindi ko gusto yung ganung klaseng treatment sa amin. Because of that, kumbaga parang nawalan ka na rin ng gana para i-pursue pa yung field na inaaral. Dumadating po sa point talaga na pagpapatuloy ko pa ba? Kasi parang nakikita ko na wala na akong growth. At minsan na parang nandun yung desire ko na pero parang namamatay na parang ayun tanong ko na paano kapag dumating sa point na gano'n? Na before naman, nandun yung puso mo na Tapos dadating sa point na parang, ano nangyari? Dadating sa point na, fading out. na-realize mo na, Parang nawala yung passion mo, no? Pagdating sa pag-aaral na ka. na. Tawag dito. I do believe that there's power in our decision. Kasi, pwedeng may mga tao magtutulak sa'yo, another factor yun. Pero at the end of the day, tayo pa rin yung magpupush sa sarili natin to really go forward sa kung ano yung gusto nating matapos at saka yung future. Parang isipin mo, maghahanap ka lagi ng dahilan. Bakit mo ginagawa to? Bakit ka nandun sa sitwasyon na yun? Bakit ka nag-aaral? Bakit mo tinake yung field na yan out of napakadaming courses na pwede mong kunin? Bakit ganun siya? Ngayon, kapag nalaman mo yung bakit mo, nalaman mo yung purpose mo kung bakit ka nandun, that's what will drive you to pursue your future. And to finish your studies as well. Kasi, taon din yun Imagine mo yun. Yung iba, marami na akong nakita na sumuko na along the way sa gitna ng pag-aaral nila because of those, circumstances na pinagdaanan nila. Pero, talaga, alam mo yung decision, it all starts with your decision na yung simple lang, kahit small decision lang, yung araw-araw babangon ka. Napakahirap kayo babangon every morning, tapos ganun yung madadatnan mo. But it's still a decision. Babangon ka, magko-commute ka, or magde-decide ka na nabuksan yung laptop mo, pwede namang hindi ka pumasok, pwede ka namang na hindi na mag-on cam, kasi alam mo naman na pwedeng ganun ulit yung mangyari sa'yo, or same situation, same scenario. But it's your decision It's your decision to move forward or to try for more. Kasi, iisipin natin, hindi naman para sa kanila yun kung bakit natin ginagawa yun Para din naman sa sarili natin ngayon, kung hindi tayo mag-aaral na mabuti, kung hindi tayo mag-strive forward, hindi tayo makakapagtapos ng pag-aaral, sa atin pa rin. Nasa atin yung, kumbaga, yung epekto. Tayo maapektuhan. Kapag hindi natin pinursue yung bagay na gusto natin sa pag-aaral. Yun nga, and iniisip ko din, yun nga, sabi mo na parang magsa-start sa atin yung decision. And iniisip ko din na parang sobrang privilege din para sa akin na makapag-aral ako sa ganito. Kasi nga, syempre yung ate ko po, hindi siya nag-aral. So parang, ayun yung motivation ko kung bakit ako nagtutuloy sa pag-aaral. Kasi nga, hindi niya na-experience. So, after ko, gusto ko naman siya yung maka-experience. Kaya kahit na parang bakit ang pangit ng ang bakit ng si school, ganyan. Pero pag alam mo yung reason mo kung bakit ginagawa yun, para ka magpapatuloy at magpapatuloy. So, yun. Pero dumating ba yung time, katulad yan na-pressure ka ba? Dahil yung ibang tao hindi nila naranasan, ikaw kailangan mo ngayon i-push yung sarili mo para tapusin yun, para i-pursue yun, kasi hindi nila natapos. Pressure ba yun sa'yo? Para sa may times na napapressure ako, pero sa course ko hindi naman talaga.
kapag alam mo kasi yung reason kung bakit hindi ka naman magpaparasyon. Kumain kayo? Ano to? Ay, Ako lang kumakain. Kumain kayo. pressure. Pressure is real eh. Totoo ba? Parang, lalo sa pag-aaral. Lalo na ito, magkasabay yung ministry at saka pag-aaral. Di ba? Hindi, I mean, let's face it. Talagang